Tom Sawyer at Huckleberry Finn. Ito yung nakakatuwang adventure story na hindi makakalimutan ng mga batang 90s na nagpasaya sa araw-araw noon. Isang nakakatuwang pakikipagsapalaran ng magkaibigang Tom at Huck Finn. Halina't ating alamin kung bakit isinulat ito ng isang magaling na manunulat at ano ba ang napapaloob ng misteryo ng isang sikat na sikat ng nobelang ito at hanggang sa ngayon napapanood pa rin natin. Ito ang misteryo ng The Adventure of Tom Sawyer at Huckleberry Finn. Si Tom Sawyer ay nasa pangangalaga ng kanyang tiya na si Tia Polly kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Sid. Ito na ang nag-alaga mula nang pumanaw ang kanilang ina at kasama ang nakakatandang pinsan nilang babae na si Mary na anak ni Tia Polly. Sa animated series po ito. Sa novel, si Sid ay half-brother ni Tom pero hindi na-mention si Mary na anak ni Tia Polly. Isang makulit at mahilig sa pakikipagsapalaran si Tom kasama ang kanyang kaibigan na si Huck Finn. Na-inlove si Tom sa bagong dating na batang babae na si Becky Thatcher na kung saan ang ama nito ay isang judge. Sila lang naman ang nakakita sa ginawang krimen ni Indian Joe na isang kilalang kriminal sa kanilang lugar na pumatay kay Dr. Robinson. At sila lang naman din ang nakakita at nakakuha ng isang malaking kayamanan kung saan pinaghatian nilang dalawang magkaibigan at inampon ng isang mayaman na byuda si Huck Finn. Si Samuel Langhorne Clemens o kilala sa pen name na Mark Twain at tinagurian siyang the father of American literature, kung saan siya ang may akda ng The Adventure of Tom Sawyer noong taong 1876. Iniugnay ni Mark Twain ang nobelang ito sa kanyang mga karanasan nung siya ay bata pa lamang. Ang St. Petersburg kung saan nakatira si Tom Sawyer na tinutukoy sa nobela na ito ay ang Hannibal, Missouri kung saan nakatira at lumaki si Mark Twain. Ito lang naman ang tirahan ni Mark Twain kung saan dito niya ginugo ang kabataan niya. At isa sa mga episode ng Tom Sawyer ay ang pagpipintura ng bakuran sa kanilang bahay sa tulong na rin ng mga nauto niyang mga kaibigan. Kung saan ikinatuwa ito ng kanyang Tia Polly dahil natapos niya ang ipinag-uutos nito. Akalain mo yon, isa sa mga parte ng nobela ay makikita natin ang orihinal na lugar kung saan tinutukoy sa kwento. Si Mark Twain ay ipinanganak noong taong November 30, 1835 sa Florida, Missouri. At siya ang ika-6 na anak nina John Marshall Clemens, isang abogado, at Jane Clemens, isang housewife. Noong 4 na taon pa lamang si Mark Twain, lumipat ng tirahan ang buong pamilya nila sa Hannibal, Missouri. Isa sa mga lugar sa Mississippi River kung saan dito binase ang location sa fictional novel ng The Adventure of Tom Sawyer at Huckleberry Finn. Noong taong 1720, legal ang slave sa lugar ng Mississippi dahil sa isang French merchant na si Philippe François Renault ay nagdala ng 500 African slaves para magtrabaho sa mga minahan ng southeastern Missouri at southern Illinois. Ito ay naging isa sa mga tema ng kanyang pagsusulat ni Mark Twain, ang tungkol sa slavery sa kanilang lugar. Ipinapakita sa kwento ng Tom Sawyer ang mga Black African na nagsisilbi sa panahon nila, katulad na lang ni Jim, isang African na nagtatrabaho sa tahanan nila Tom. At ipinapakita din sa Tom Sawyer ang isa sa mga episode nito, ang paghabol ng 2 tao sa isang Afrikano na binaril at ito ay tinulungan nila Jim at Tom para makatakas sa mga humahabol dito papuntang Cairo.
Naging steamboat pilot din si Mark Twain dahil sa kinuha siya ni Horace E. Bixby kung saan siya ang captain ng steamboat at tinuruan niya si Mark Twain sa pagpapaandar ng steamboat. At dahil dito, naisulat niya ang The Life of Mississippi. After 2 years, nakuha na niya ang kanyang license sa pagiging piloto ng steamboat. At dahil sa pagtatrabaho niya sa steamboat, nakuha niya ang pen name na Mark Twain, na ang ibig sabihin ay 12 feet above deep sounding or isa measuring the depth of the body in the water. Kasi sa pagpapaandar ng steamboat para makuha ang tamang sukat at lalim ng tubig, sinusukat nila ang lalim ng tubig kung saan sila dapat dumaan. Meron kasing tinatawag na Mark I, na ang ibig sabihin ay 6 feet above at ang half Twain, ibig sabihin ay 15 feet above para alam nila kung saan parte ng tubig sila maaaring dumaan. Kaya dito, niya nakuha ang kanyang pen name na Mark Twain. Ito ang eksena sa episode ng Tom Sawyer, kung saan ang kaibigan ni Tom Sawyer ay nag-aaral sa pagiging piloto ng steamboat, kung saan naranasan rin ito ng manunulat na si Mark Twain. Naging isang minero din si Mark Twain sa Virginia City, Nevada sa Comstock Club kung saan makikita ang maraming silver dito. Nabigo din siya bilang isang minero kaya pumasok siya sa isang newspaper territorial enterprise sa Virginia City sa tulong ng kanyang kaibigan na si Dan DeKilly kung saan dito na niya unang ginamit ang pen name niya na Mark Twain sa isang sulat sa Carson noong February 3, 1863. Nang lumipat si Mark Twain sa San Francisco bilang isang journalist kung saan naging matagumpay na writer si Twain sa nakakatuwang tall tale na pinamagatang The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County na pinablish noong November 18, 1865 at nailathala ito sa New York Weekly The Saturday Press kung saan dito na siya nakilala. Sa Jumping Frog of Calaveras County, mayroong mga episodes sa Tom Sawyer at Huck Finn ang paglalaro nila ng mga palaka. Ito yung palayuan ng talon ng mga palaka sa pamamagitan ng pagpapagulat sa palaka. Ang asawa ni Samuel Clemens or Mark Twain ay si Olivia Langdon Clemens at nagkaroon sila ng 4 na anak, isang lalaki at 3 babae. Ngunit maagang namatay ang nag-iisang lalaki niyang anak noong 19 months pa lamang ito dahil sa sakit na diphtheria. Sila Susie, Clara at Jean ang naiwan niyang mga anak. Bakit at papaano nga ba isinulat ni Mark Twain ang The Adventure of Tom Sawyer? Iniugnay ni Mark Twain ang karakter ni Tom Sawyer sa kanyang sarili at sa kanyang 2 kaibigan na sila John B. Briggs and William Bowen. Kinuha ang pangalan na Tom Sawyer sa isang taong local hero sa San Francisco na isang firefighter na nagligtas sa 90 na tao sa nasusunog na sasakyang pandagat. Na-inspired siya sa taong ito kaya ginamit niya ito sa kanyang nobela. Naging kaibigan ito ni Twain noong June 1863. Ngunit nagkaroon ito ng issue dahil sa mga nauugnay sa salitang N-word. Ang N-word kasi ay ang nigger, na insulto sa mga black people noon dahil 10 beses ito na-mention sa loob ng nobela. At dahil nauuso ang mga pang-aapi sa mga black people noon at dahil na rin sa napapalob sa nobela, ang ginawang krimen ng isa sa mga karakter ng The Adventure of Tom Sawyer na si Indian Joe na isang black person din, kaya ipinagbawal ito sa mga paaralan at naban. Pero, pilit na iginigiit ni Mark Twain na ang nobela na ito ay hindi para sa children literature, ngunit dahil sa kasikatan nito at hindi maiwasang mabasa ito ng kabataan noon, lalo pa itong nagpatuloy. Ang isa sa mga episode ng Tom Sawyer ay ang sikat na McDowell Cave kung saan nakuha nila Tom at Huck ang kayamanan dito. Sa katunayan, meron talagang McDowell Cave kung saan ang nagmamay-ari nito ay si Dr. Joseph McDowell. Ang cave na ito ay ginawa niyang laboratory upang pag-aralan niya ang mga katawan ng patay ng tao. At ang anak ng doktor na namatay na si Amanda, 14 na taong gulang pa lamang, ay na-preserve ang katawan nito sa loob ng cave. Sa nobela ng Tom Sawyer, isa sa mga karakter dito ay si Dr. Robinson.
na kumukuha ng mga patay kasama sina Injun Joe at Muff Potter para pag-aralan niya ang mga ito. Pero noong 1880, pinalitan nila ang pangalan ng McDowell's Cave at ginawang Mark Twain's Cave dahil nakilala ito sa nobela ng The Adventure of Tom Sawyer at naging national park na ito ng Hannibal, Missouri.